Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So tingnan natin kung sino ba tong na-attract sa energy mo. So tingnan natin kung sino ba yung may lihim na na-attract sa energy mo. Ayan. So be open-minded po. Di halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat po. Start na tayo. Tatanong naman natin, sino ba yung may lihim na na-attract sa energy mo? Ayan. Start na tayo. Meron nga bang na-attract sa energy mo? Three of Swords reverse. So dito no, merong Gemini, Aquarius, and Libra. Meron ding Scorpio, Cancer, Pisces. So meron din ditong Aries, Leo, Sagittarius. Merong Pisces. So ito lang nakikita ko no. Meron ding Taurus, Virgo, and Capricorn. So, halos lahat. Pero malakas dito ang water sign at air sign. Okay, water sign, Scorpio, Cancer, and Pisces, Gemini, Aquarius, and Libra. Pero halos lahat andito. Yan lang ang mas nangingibabaw na energy. Pero meron din nung nakikita ang Year of the Snake, Year of the Dragon, Year of the Dog. Ayan, maaring ikaw ay ganito. Ayan. Start na tayo. So, nakikitaan ko dito kung sino to. Mukha tong tahimik na tao. Okay? Tahimik lang to pero alam mo yun, malakas yung paghanga at curiosity niya ng taong ito sa'yo. Okay? Hindi lang siya attracted sa'yo physically kasi nakikitaan ko dito na para bang nakakita sa aura mo. Yung mahirap ka kasing basahin eh. Kaya may pagka-curious tong tao na to sa'yo. Kumbaga, marami din tong takot itong tao na to. Marami ding conflict na namumuo sa loob niya rito, no? Pero ganun pa man, galing kasi to sa marami tong pinagdaanan itong taong ito sa Three of Swords. Marami tong mga pinagdaanan sa buhay. Nakaranas din to ng disappointment or sakit, Posible, andito siya sa point ng emotional healing dito sa Three of Swords. Sa mga pinagdaanan niya sa buhay. Pero itong tao na to, pag, alam mo yun, yung para bang tipo na, pag nagbibigay ka sa kanya ng comfort, pwedeng kilala mo to or pwedeng nakakausap mo to, ganyan. Kasi nakikitaan ko dito na nagkakaroon to ng pag-asa kapag kausap ka eh. Okay, pwedeng katrabaho or sa environment mo lang or pwedeng nakakausap mo lang araw-araw. So, lumalabas dito na nabubuhayan to kapag ikaw ay nagbibigay ng advice sa kanya. Pero ganun pa man dito sa sa Knight of Cups, then sinabay ng Seven of Swords. Ano to? Yung iba naman sa inyo, meron nung nakitang Pisces. Water sign, Scorpio, Cancer, or Pisces. Meron ding Pisces, malakas. Year of the Horse, Year of the Dog. Kumbaga dito, romantic yung attraction niya dito eh. Yung iba sa inyo romantic to. Na-imagine ka nito na ikaw yung ina-idolize niya. Okay? Para bang ikaw yung parang nakikita niyang nararapat sa kanya. Ganon. Pero gusto nitong lumapit, magpakita ng sweetness or magparamdam emotionally. Pero dito, pwedeng hiya tong taong ito sa'yo. Pero ganun pa man, nakikitaan ko rin dito sa Seven of Swords, Eight of Swords. Hindi siya totally open. Ito yung isang clue. Hindi siya
totally open sa kanyang feelings. Pero nai-imagine ka ng tao na to ha. Gusto niyang yung bang tipo na meron kasi tong tinatago para bang inoobserbahan ka muna. Hindi pa siya honest sa totoong feelings niya or intention niya sa'yo. Pwedeng takot tong ma-reject or pwedeng nasa komplikadong sitwasyon. Pwedeng katrabaho yung iba sa inyo or pwedeng araw-araw mong nakakausap, ganyan. Pero dito sa Eight of Swords, unti-unti naman tong unti-unti niyang tinatanggalan yung takot niya dito, okay? Para bang gusto niyang gumawa ng move pero pinipigilan pa rin niya minsan yung sarili niya. Meron Gemini energy. So, nakikitaan ko dito, Five of Cups and the Lovers. Malakas ang Gemini. Dito sa Five of Cups, meron kasi itong pinagsisihan. Yung iba sa inyo, may pinagsisihan to. Meron itong lungkot. Pwedeng iniisip niya na sayang yung chance. Or pwede rin meron kayong naging ugnayan ng tao na to ha. Kung sino man to. Pwedeng ex yung iba sa inyo. Para bang nanghinayang to. Nanghinayang yung pagkakataon sa inyong dalawa. Or feeling niya hindi siya naging sapat para sa'yo. Ganun. Kasi dito sa The Lover's Reverse, meron kasing imbalance na nangyari. Pwedeng merong distansya sa inyo. Hindi nakaalign yung timing dito Kaya may conflict between you two, okay? Gusto niya, gusto ng tao na to na para bang gusto niya dito ng katotohanan. Kaya lang meron third party situation dito Merong nagkaroon ng emotional confusion. Pero ganun pa man Kasi nakikita ko ng si Three of Wands and the Magician. Hindi nito nakita kung paano umusad. Or para bang hindi niya makita paano ba ang gagawin, ganun. Para bang naghihintay ito pero walang malinaw na direksyon. Yung iba sa inyo ex to. Di alam kung paano ka uusadan. Yung iba naman sa inyo katrabaho. Nahihiya. Hiya lumapit sa'yo. So, malakas yung attraction. Malakas yung attraction niya sa'yo. Iniisip ng tao na to kung ikaw, very ka, powerful. Ganun kanya tingnan. Very magnetic ka. Marunong kang mag-manifest ng atensyon. Ganyan. Ikaw yung klase ng tao na hindi ka madaling kalimutan. Okay? Kasi dito, kaya hindi ka madaling kalimutan, kahit na-attract sila sa'yo, may emotional withdrawal Para bang tahimik lang, minsan or kunwari, walang pakailam sila sa'yo, pero attracted sa iyo. Cancer energy. So, nakikitaan ko dito. Yung iba sa inyo, meron Gemini, nasa recovering siya. Pwede rin ikaw to. May nagre-recover dito. Posible na sinusubukan ng tao na to na bumangon mula sa mga matitinding heartbreak, betrayal, or sa mga nararamdaman. Okay? So, lumalabas hindi pa to ready harapin ito. Si Judgment and the Seven of Cups. Para bang hindi pa buo yung feelings niya. Meron pang denial or meron pang pag-iwas sa katotohanan, Kaya dito sa Seven of Cups, nangyayari, marami tong iniisip tungkol sa'yo. Kaya, humahantong na lang siya sa pagpapantas siya. Ayan, nananaginip ng gising. So, lumalabas din dito, may halo rin itong confusion. May pagkalito. So, defensive to sa Seven of Wands. Or pwede ikaw ang defensive dito, Meron kasi dito ang binabantayan yung sarili niya maging emotional. So, lumalabas, ayaw niya masyadong maging vulnerable. Ganun yung peg ng taong ito. Kaya dito sa The High Priestess Reverse,
May ano to, secret emotion na hirap bang itago. Posible, pakaramdam niya, nararamdaman mo rin siya kahit hindi siya nagsasalita. Or kahit wala kayong imikan, feeling ng tao na to, feel mo siya. Okay? Feel niya na meron kayong spiritual connection. Ayun. So, nakikita ka niya na medyo ano ka, unavailable. Focus ka sa sarili mong paglago. Focus ka sa stability mo. Ganun kanya tingnan ano. Pwede rin ano to, may intimidated to sa standard mo. Ayun, pwede nga taas ng standard mo ngayon. Kaya dito sa Nine of Wands, napagod na siya. Hesitant din, hindi niya mabitiwan yung attraction niya sa'yo. Tuloy pa rin yung pag-iisip niya sa'yo. Ganon. Kahit baga tahimik to na nagmamasid ano. Emotionally conflicted to. Merong ano, yung klase na attracted sa'yo pero guarded. Ganon. Hindi siya yung tipong handang umamin ng diretsyo sa nararamdaman. Kaya dito, nakikitaan ko dito malakas yung tipo ng silent attraction kaysa actual action ano. Para bang ano, mas active siya sa isip, ganun. Or maging sa imagination niya. Kaysa sa, alam mo yun, sa paglapit sa'yo. Kaya madalas na mag-daydreaming eh. Doon siya aktibo sa pananaginip ng gising. Okay? Nagpa-fantasize or pa-fantasy about sa'yo, ganyan. Papantas siya, ayan sa Tagalog. Para bang doon siya namumuhay ngayon. Papantas siya. Kasi sobrang malakas yung epekto mo sa taong ito. Ayun, ito lang nakikita ko, no? Very attractive tong taong ito sa'yo. Ayun. So, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.